Network Entertainment. Kaya kung may mga ano tayo dyan, kung may mga ka-underpaid tayo dyan, mga immortal na gustong subukan tong ano na to, tong trabaho na to, basta naman magaling kang sumulat, hindi mo kailangan ng sobrang mamahaling cellphone o camera, you can give it a try. Lalo sa ngayon, maswerte tayo kahit underpaid tayo sa mga main na trabaho natin, di ba? Yung mga main. Marami tayong pwedeng gawing sideline. Kung may tsura ka, kung may sense yung mga sinasabi mo, why not go for YouTube? TikTok. Tayo, di ba? Mag-podcast ka. Hindi naman mahirap. Kailangan lang alagaan mo yung trust ng nakikinig. Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal, wherein we talk about work-related topics in a light manner na parang nagkukwentuhan lang tayo sa pantry. Yan, mismo. Hindi ko na patatagalin to. Ang guest ko kasama ko sa Signal, sa 1PH, 1 News, sa TV5. Walang iba. Kundi ang content creator. Journalist. Yan, mobile journo na si King Senko. Yan, maraming salamat for having me here. Underpaid, mga immortal, kumusta kayo? Kwentuhan tayo, Stan. Pare, King, bigyan mo kami ng idea kung anong ginagawa mo bilang isang mojo or a mobile journo. Kasi ang alam lang namin, field reporter, di ba? Well, hindi siya nalalayo sa trabaho ng isang field reporter. Except, kami rin ang sarili naming cameraman, scriptwriter, at kami rin ang on-cam talent, as you may know. We don't only appear on one show. Like, isang araw, kung sino mga ilangan, live, tira ka. Hindi ka maniniwala, Stan. Ang gamit ng mga immortal na mojo na yan, umulan, umaraw, cellphone na lang din. Cellphone, and then you have a tripod. Yes, hindi na kami nagbibitbit ng malalaking camera like people got used to see sa mga news. How do you get your stories approved? Ayun, StoryCon yun, Stan. MWF, pitch ka. Di ko alam kung hanggang ngayon ganun pa rin. No? Kasi as you may know, nagpapahinga tayo ng konti sa news dahil nagfo-focus tayo. Alam mo naman, hindi tayo magmotor. Vespa ka. Rider tayo. Nagfo-focus ako sa production company ko which creates content, reviews, and write-ups about cars and motorcycles. Yan ang umuubo sa oras ko ngayon. Ano yung pangalan nun, pare? King Senko lang din. They can find me on YouTube and Facebook. May show ka, right? Na nagre-review ka rin ng kotse? Sa Phil Kotse. And then meron akong Suplado Motors na dapat mag-subscribe kayo kasi may active na ako sa Suplado Motors. Yan. Katulad ng Suplado Motors at ng Phil Kotse, the King Senko Productions is a lighter take on motorcycle and car review. Di ba? Kasi marami tayong ka-underpaid dyan na mga immortal na kailangan pumasok sa trabaho araw-araw. Naghahanap ng budget na kotse, hindi masyadong technical yung mga review. So yun yung lighter take mo na parang layman. Digestible is yung madaling maintindihan. Ganun. Kasi naman yung mga ibang, ayoko mag-mention ng names, no? Pero may mga iba kasi napaka-technical nila. Sobrang highfalutin words. Ipe-present sa'yo, itong kotseng to, meron tong 2,000 horsepower, meron tong 7,000 Newton meters of torque. Ano yun? Di ba? Parang, ano yun? Paano ko magagamit sa daily life ko yun? Kami, sa King Senko Production, we're a production team of one cameraman, one editor, and me. We always brainstorm para magpresenta ng mga motorcycles and cars na madaling maiintindihan. Kasi marami tayong kasamaan sa industriya. Napakagagaling sa technical na terms. Pero, di ba, naiintindihan ba ng yun? Kumbaga sa empleyado ka, magaling ka lang sa exam. Pero pag sa actual, medyo nahihirapan ka na. Yung pagdating dun sa sa exam at sa interview mo, sobrang husay mo, pero dun sa trabaho mo, semplang ka pala.
Kumbaga parang ano yan eh. Para ka nag-exam para maging mekaniko. Yan. Mataas ang grades mo. Mm. Top ka sa pagiging mekaniko. In-interview ka, alam mo yung gagawin mo. Pero nung actual na gagawin mo na talaga, doon ka sumemplang. Mismo. Diba? Yung sa inyo, layman, madaling maintindihan. Tapos yung mga nire-review mo mga sasakyan, yung gustong bilhin ng mga ordinaryong tao. Halimbawa, example ko lang marami kang makikitang Toyota Vios. O di, yun yung mga nire-review ninyo. Hindi ka magre-review ng mga super mahal. Naggaganon kami, Stan, pero hindi sa maniwala at sa hindi. Ang lakas pa sa views sa mga underpaid nating tropa dyan. Yung mga gamit na sasakyan. Second hand? Oo, like nagka-categorize kami. Anong pinakamagandang 4x4 kung gusto mo mag-budget camping. Anong pinakamagandang daily car kung pumapasok ka, let's say QC to Makati araw-araw. Anong magandang tipid na sedan, mga ganyan. Yun yung maraming views. Na kung nandun ka sa malaking kumpanya, you're being paid to review such and such, wala kang freedom na ganun halos di ba? Dito sa amin, tukoy namin yan. So yung mga nagbebenta ng mga second-hand vehicles, kilala kayo? Well, I used to be in that business kaya kaya medyo kabisado ko yung galawan sa used car market. Alam ko yung mga hinahanap ng tao. Sige, para sa mga immortal, may mga budget yung mga yan. Pag bibili ka ng second-hand car, do you have a brand preference? Okay. Sa brand preference, wala namang particular, no? Basta ang amin lang, mag-obserba kayo sa paligid nyo, anong marami. Kasi kung anong marami, ibig sabihin, maraming mekanikong may kayang gumawa nun. Kung anong marami, syempre, pyesa, marami yun. Kung anong common sa kapaligiran nyo, sigurado, kung may issue dyan, magdadala ka sa mekaniko, alam nila paano gawin yan. So, sa budget range, karamihang tanong sa amin, anong the best under 200,000? Doon ka na narrow down. Usually, hanap pa ng tao, 7-seater. So, ang hirap nun. Pero meron. May mga papasok dyan. Luma-luma nga lang. May mga iba, ayaw na nila ng sedan. Gusto nila crossover, upgrade, SUV. no? Oo. Kasi mas mataas. Alam mo naman dito sa Pilipinas, bumabaha. Lubak. Ano yung pwede mong i-recommend sa kanila? I always recommend, babalik ako dun sa brand preference, Stanley, no? Can't go wrong with a Japanese. Okay. Like Toyota, Nissan, Honda. Actually, Nissan nga, sorry sa mga sa mga loyal sa brand na to. Pero Nissan, yung mga loyal dito, yung mga talaga maalam sa kotse, yung alam saan magsosource ng parts. Pero yung mga medyo reluctant pa, baguhan na magkokotse, baguhan na magmamay-ari ng sasakyan, almost all the time Toyota. Kasi nga naman, hindi ka magkakamali sa Toyota. Oo nga, pumunta ka Mercury Drug, may pyesa ng Vios dun. Sa Watsons, meron ba doon? Di yun, mga Corolla. Pero sedan yun. Kung gusto ng medyo malaki-laki, Toyota. Can't go wrong with our Toyota Revo. Kasi pampamilya yan. Siya man masasakay niyan. You can't go wrong with yung mga bago-bago ngayon. Kasi marami rin namang affordable option na na brand new. Yung mga Toyota Race. Yan. Magagandang option yan. Ang mura pa ng down payment niyan kung medyo may steady stream of income naman yung mga immortal dyan na pumapasok sa opisina. Hindi na rin masama yung options mo kung approvable ka sa bangko. Yung mga ganyan. Toyota Race. Corolla Cross, yung ganyan. Yaris Cross, ganyan. Magaganda yan. Sa Honda, may mga magaganda rin pero always mas mahal to. Para yun sa mga sa mga biggie kasi Hondax. sa bagay sa isang show mo yun, Stan. Yung show nyo ni Jano. Yun. Mga Honda boys. Pero not to stigmatize. Honda cars are quite good. Mga lapitinan chicks yun mga Honda. Kasi yung mga Honda, sabi nila mabibilis. Nga naman, madaling pabilisin ng mga Honda. Mabango daw sa loob. Maluwag. Premium yun. Kasi hindi mo pwedeng ipang grab. Hindi pwede ipang grab. May kontrata kayo. Bawal. Ayan pa pala, Stan. Alam mo ba?
nararamdaman din namin sa channel namin na sobrang daming gustong bumili ng sasakyan na ipang-ninegosyo rin. Mga immortal din. Mga usually, tama-tama to. Itong title natin. Mga underpaid sa trabaho, yung gustong papasok sa work, maghahatid muna ng isa via TNVS. Magtatrabaho, 8 oras o 9 na oras, bago umuwi, hatid muna din ng isa. Sa ganyan, ang dami nagtatanong din sa amin. Ano yung pinakamagandang sasakyan? Siyempre, automatic na yung mga Vios, Mirage, tsaka tsaka Almera, yung mga ganyan. Tsaka yung tanong mo kanina, pampamilya na na malaki-laki. Usually, nire-recommend namin Avanza, mga Velos, Expander. Kasi maluluwag. Tapos, bakit kumakalat yung Expander bilang tomboy car? Nag-upgrade daw. Kung babalikan natin a few years back, marami tayong tropang LGBTQ. Pero yung progression, napansin ko nung bago mag-pandemic, Mio. Right? Nagsimula sa Mio yan. Nag-upgrade ng konti nung lumuluwag-luwag na nung pandemic, naging Mirage daw. Yung Expander daw sa kasalukuyan. Hindi ko alam kung ba't ganon. Expand her kasi. Kung may nakakaalam po ng sagot dyan, paki-comment nyo naman. Hindi, kasi yung Mio may nakipag-away kasi na lesbian, tapos basketball jersey. May mga parang naka-fubu shirt, ganyan, di ba? The typical. Kaya nagkaroon ng branding yun. Pero okay yung mga motor na yan. Alam nyo ba na na yung mga madalas na si stereotype sa isang halimbawa, madalas gamit ng pulis, madalas gamit ng bumbero, ng tomboy daw. Yan pa yung karamihan yung mga pinaka-popular na motor. Ano ba yung ginagamit na sasakyan ng pulis? Ang nabanggit sa amin isang commenter to dun sa sa isang na-post namin. Madalas daw NMAX tsaka XMAX yung 300cc. Yamaha. Pag sasakyan naman? Sakyan, hindi pa ako aware. More on motor NMAX. Madali kasi may singit pag motor Ngayon, yung mga bumbero, sabi nila, madalas daw alam mo yung Kimco Dink before? Tagal na noon, men. Kimco, yan Taiwanese na parang kamukha ng Vespa. Parang gano'n. Yan, mga Kimco Dink, Kimco Like, gamit daw lagi ng mga bumbero. Nakakatawa dun, may pa. May motor pa na gamit daw lagi ng mga barangay captain. Ano naman yun? Kapareho ng mga police, NMAX. NMAX din. Actually, ito pinag-uusapan natin, yung mga motor, mga sasakyan. Kasi yung mga nakikinig ng underpaid, imposibleng wala kayong sasakyan o wala kayong Spotify. Hindi nila kailangan yan. Or wala kayong internet, di ba? Alam ko naman, nakikinig kayo sa opisina. Pero dahil yung public transport natin hindi naman maganda. Totoo yan. Diba? Nakakalungkot. Magkakaroon pa ng mga EDSA, rehabilitation, may mga may NCAP na uli. Yun ang malala. So, ang babait nga ng mga motorista wala akong nakikitang dumadaan sa bike lane. Bukod pa doon, Stan, ilang linggo na rin tayong nagpapatupad ng NCAP, no? Napansin mo ba na walang nagva-viral ngayon na nagro-road rage? Siyempre, maraming camera diba? Ang babait ng mga rider at driver ngayon. Alam nyo, ako kung akong tatanungin, kung isa kang underpaid na empleyado, mapasok ka, immortal ka, ang convenient sana kung yung transport natin o yung public transport, streamline. Yung paglabas ko ng bahay ko, lakad akong konti, may bus stop. Parang sa Singapore. Ganon. Hindi ko na kailangan magdala ng sasakyan. Para saan pa yan? Gastos yan Maintenance, rehistro, insurance. Parang ang ganda sana kung kung pare-pareho tayo na ang hangad natin, di ba? Better public transport. Kaso wala napipilitan. Tsaka sa Singapore, walang hold-upper dun. Dito marami. Totoo, snatcher pa. Kung ikaw, underpaid tulad natin, malamang sa malamang kakailanganin mo mag-budget para sa isang reliable na sasakyan, matipid, madali i-park, mga ganyan. Yung mga nasa call center, hindi ko nila lahat. May mga iba, may sasakyan. Pero marami doon nagmomotor. Dami, Stan. Nga naman kasi, di ba, ito mga underpaid nating tropa na sa call center, I don't know, malalaki daw sweldo nila. Pero wise choice Kasi very practical naman talaga pag naka-scooter ka. Imbis na mag-aabang ka ng public transport, ng UV Express, ng jeep sa gabi na at risk ka pang ma-hold up,
You have your own means. Basta lang sana mag-helmet kayo ha, tsaka yung huwag masyadong maintang ulo lalo ngayon medyo tag-ulan na, no? Ingat-ingat sa mumotor. Pero ikaw Stan, di ba? Nagmo-motor ka rin. Oo. Magmula na magkasama tayo sa Signal. Oo. Anong diskarte mo naman sa ulan? Pagka immortal ka rin eh. Pag may show ka, hindi ka pwede mag-absent doon. Anong diskarte mo ngayon pag maulan? Pag umuulan, pinapatila ko yung ulan. Hindi muna ako babiyahe. Okay. Di ba? Ganun lang naman kasi QC ako, going to Mandaluyong. May parking naman sa Signal. Di ba? Ang hassle lang doon, madulas yung parking area kasi nakapintura yung yung sahig eh. Mapapreno ka ng madiin doon. Nadulas na ako isang beses doon. Nako po. Doon yung scooter ko nagasgas na Nako sa Buti lang may insurance ang Vespa, 'di ba? So, 'yun. Di papatila mo na ako ulan. Anong diskarte mo naman sa kasi 'di ba tayo sa trabaho natin, madalas busy tayo dapat eh. Oo. Wardrobe mo paano? Nagmo-motorcycle jacket ka ba? Lalo buhok. Yung sa jacket, may jacket naman talaga ako. Pero hindi motorcycle jacket. Tapos nagbabaon ako ng damit ko. Yung jacket mo, yung saktong bagay lang sa Vespa. Oo. Still better kaysa... Yung sinusuot ko sa shows, I make sure na pag nagmotor ako, okay lang. Okay. May meron akong outfit na printed na polo. Tapos mapatungan ko ng jacket. Pagka okay na yan, di na maumulan, di yun na yung outfit ko sa show. Yung polo mo na. Polo na, yun na. Minsan naka-jacket ako, minsan hindi. Diba? Yun. Ikaw, tatanungin kita, paano mo napapa-approve yung storya mo sa Storycon? Halimbawa, kasi balik ko lang dun sa immortal ka, nagmumotor ka, going to your stories araw-araw. Paano mo papa-approve na, kasi yung beat nyo iba-iba eh. Ito, medyo feature ng restaurant, feature ng ganito, ng ganyan. Okay, sa akin madali, Stan. Kasi ang naging toka ko, ang naging beat ko, traffic, kalye. Pakiramdam ko, para lang din ako naglalaro kasi mundo ko talaga yun. Kung anong na issue sa social media, nag-observe ako lagi dyan, nagsascan ako parate, yun ang topic mo. Ipipitch ko. Hi there, my name is Earl, and I'm the host of Philippine Campfire Stories. After this episode that you're listening to, baka naman gusto mong mag-check ng mga horror stories sa mga folklore and urban legends na nangyayari sa Pilipinas. Mga true horror stories shared in a manner na hindi ka naman matatakot pero ma-entertain ka. Go ahead and check out Philippine Campfire Stories, and we have over 200 episodes just waiting for you. See you there! Nagmaman on the street ka ba? Yes. Paano mo ginagawa yun? May hawak kang camera, may hawak kang mic. Planning ahead, lagi yan. Oo. Pag nakita ka naman ng mga tao na na naka-big bike kasi ako eh. Bumababa ka sa big bike mo, parang automatic na yun, hindi criminal yan. Tapos di ba, laking tao ko pa. I stand 6 foot tall. So pagka in-approach ko yung mga tao, I make sure na hindi ako mukhang hoodlum. Na naka-bihis akong formal. Paano mo malalaman kung gusto magpa-interview ng tao o ayaw? Huwag ka muna magpakita ng camera. Sabihin mo muna intention mo. Kasi pag ginulat mo sila, may camera ka na agad. Usually, tatanggihan. Ngayon, pag naipaliwanag mo na, saan siya lalabas, saan siya makikita, sino ka, anong kailangan gawin, anong pag-uusapan, malamang sa malamang papayag yan. Okay. Naka-tripod ka naman. Oo. How many people do you interview bago mo sabihin na, okay na tong man on the street ko? Depende sa kailangan ni producer. Pero normally isang contrasting na opinion, okay na kami. Dalawang lang na magkasalungat na opinion, okay na kayo. Kasi kami naman sa news, hindi kami pwedeng bias sa isang side eh. Kailangan makita both sides. Maaring si Contra, meron siyang opinion na may point. Tapos si Pabor, may opinion din siya na okay, makikita ni Contra na nga, may point din. Doon kami lagi, binabalansin namin yun. So, kumbaga, parang sa One News, all sides, all the time. Yan, diba? Mismo. Bisado mo yung diba? Siyempre. Station tagline. Ayun. Tapos, kapag kapag oras na nung show namin mismo,
sorry, kapag katapos ng mga live, kailangan yung main topic ko na inapprove nung StoryCon, gawin ko na siya. Like editing. Hahanap na ako ng lugar dyan. Di ba may tinatambayan tayo sa Teacher's Village? Oo. Yung Deja Brew. Meron pa dyan sa yung malapit sa studio, malapit sa Mandaluyong na coffee shop. Yan. Oo. Tinatambayan ko yan. Basta may stable wifi, maupuan, ganito, lamesa. Edit na ako yan. Hindi mo kinakapkat. Computer like laptop yung dala ko, Premiere Pro. Kasi, mas kung ano yung nakikita sa TV, yun na yung nakikita mo rin dun sa... Pero, inisyuhan ba kayo ng laptop? Hindi. Underpaid kami sa Kanya-kanyang aspetong yan. kanya-kanyang telepono, inisyuhan kayo. Meron naman. At yung mga ibang kasama ko na mobile journalist, yung telepono mismo yung gamit nila. Ako nahihilo ako sa ganun. Pang edit. Oo. Ako nahihilo ako dun, sa totoo lang, kasi masyado maliit for my liking. Para siyang naka-KineMaster ata yung iba or naka-CapCut. CapCut, Tapos, ini-edit na lang. Actually, yung paid ng CapCut, may subtitle na nga yun eh. Oo nga, maraming AI features. Pero kasi, ako bilang may production company, nasanay ako dun sa proper editing na malaking screen, makakapagdagdag ka ng elements mo gamit yung internet, gamit yung Premiere Pro. Premiere Pro, gamit siya ng mga nagpipelikula rin eh. Pero pag napanood mo sa TV, di naman ginajudge ng audience yun. Mismo. Mukhang naka-Premiere Pro. Hindi naman yata eh. No? Oo. Ano lang, I guess, preference. Matter of preference, kung saan ka mas mabilis, kung saan ka mas efficient, dun ka. Yung iba, di naman katulad ko na parating may dalang sasakyan. Hassle sa kanila magbitbit ng laptop, mabigat. Ako, nahihilo ko dito sa phone mag-edit, plus grabe mag-init yung cellphone ko kasi hindi siya... Naglolobat ka agad. Hindi siya okay for me. So, dun ako sa sa prefer ko. How many times a week kayo lumalabas sa TV? Kasi syempre, yung storya di naman ganun kadali mag-produce eh. You write, you conceptualize, you shoot, you edit, di ba? Depende yan sa Depende yan sa pangangailangan ng news. Kung minsan kahit wala kang pinitch, may kailangan i-cover na story, ko padadala. Nangyari, yung nakarang election. Yan, all hands on deck yan. Tapos, siguro kaya mo mag-5 araw, na mag-appear. Kung masipag ka maghanap talaga ng storya. Minsan nga, yung iba, rumaraket pa, sumasideline pa ng Linggo, Sabado. Pero, yung storya mo na lumabas dun sa isang balita, nilalabas rin ba dun sa ibang shows? Pwede. Kasi, lalo na kung relevant na relevant, tulad ng traffic news, presyo ng gasolina, pwede kang gamit-gamitin yan. Parang ang trabaho ko na lang dun, huwag magtunog na iisa lang yung sinabi ko. Medyo i-twist iniiba ko mo lang ng konti pagka lalabas sa ibang programa. May dagdag bayad yun? Swerte pag meron. Hindi, meron naman. Pero malaki ba bayad sa Giorno? Sa mobile Giorno? Kumpara sa isang trabaho na halimbawa clerical job, desk job, o halimbawa BPO, medyo mas siya, I could say na mas malaki siya. Kasi you have the freedom na tapusin siya ng maikling oras lang eh. Hindi katulad ng papasok kang obligado ka 9 na oras na sa trabaho. Kumbaga parang na-shoot mo na kagad, nasulat mo na yung script, may mga b-roll ka na, inedit mo na't lahat, di ba? Siguro nagawa mo ng 2 oras. Okay na. Petics ka na for the rest of the day. Doon ka lalamang doon kung efficient ka talaga magtrabaho. Pero kung labo-labo ka, may organization is the key. Kaya kung wala ka nun, mahirapan ka. Kunyari, ang pinitch mo na story, malayo sa bahay mo, babiyahe ka pa, yun medyo mahirap. No? Medyo lugi ka. Although yung travel, baka may hatid sundo naman, wala. May time na ganun. Tulad nung, kung naalala mo ng 2023, yung malakas na lindol sa Abra. Yung maraming gumuho. Pinadala ako nun sa Baguio. May mga kasama tayong pinadala dun sa Abra mismo. Meron sa Ilocos. May sasakyan naman yun. Okay. At kung sasakyan ko, nagpapa-reimburse ako. Wala ako nung mahiwagang papel kung saan ko tinatanong kung magkano yung sweldo. Ang dala ko, calculator. So, aabot ba ng ganito yung sweldo? Maaari. Pwede? Maaari. Kasi nakadepende talaga sa sipag mo eh. Kung lahat ng nangangailangan na show, oo ka, hindi ka pa hagard na hagard. Kasi syempre, mukha mo yung makikita dun sa TV. Well,
Aabot sa ganun. by all means go. Ano yung pinakamababa? Divide by 3 yung figure na yan. Ay, talaga? Oo. So, ilang beses lang yun sa isang linggo? Pag ganun. Mga 3. 3 to 2. Oh, 3 to 2, that's not bad. Kasi sandali mo lang gagawin kung strategic ka mag-isip eh. Oo. Oh, that's not bad. Yun, ganun siya. Pero, ano rin kasi kung masipag ka, halimbawa, nagsipag ka ngayong week. Ako personally, ito naranasan ko. Masipag ka ngayong week, tinira mo, like naka 6 days ka. The following week, parang gusto ko lagi magpahinga. Kasi creative siya Creative process siya Like yung editing, nakaka-burnout. Pag na-burnout ka, halos wala ka ma-produce. Yun yung nakakatakot doon. Do you have a staple na kailangan may hook ka parang sa mga TikTok? O paano, samplean mo ko ng isang story na na-approve mo? Yung script lang. Hindi sa akin yung gagawin kong example, Stan. Yung sa kasama natin before na si Miss Pamela Vasquez. Nasaan na siya Sa DCMM na siya, di ba? Yung istorya niya na nag-hit in one day na 17 million views yata. Yung Tampal Puke. Kung naalala mo. Yung oh my God, yun sinong hindi mauhook dun? Oo. Di ba? Oo. Yung mga ganon, kailangan medyo ma-wordplay ka. Para marinig pa lang ng tao. Oh my God. Ako kasi personally, ang pinakamataas na views na na-produce ko, 20 million views yata in like 1 week. Naman yun? Rider siyang pumasok. Rider ng Suzuki Raider. Binidyo niya yung sarili niya. Naka 150cc siya. Bagong taon saktong nagpuputukan. Yung libre yung toll gate sa SLEX. Pumasok siya doon, men. Paglabas niya, palibasa nakabukas yung mga boom dahil nga libre yung toll gate. Nakakita pa siya ng isang enforcer na naka big bike. Parang whoop whoop. Nagganon na sa kanya, nagsirena na, tinakbuhan niya pa. Men, viral siya, hindi siya nahanap ng LTO. Talaga? Pero sumuko yata siya. Bakit siya sumuko na konsensya? Oo. At saka nilaglag yata ng mga tropa Pero kung siya lang hahanapin. So, kailangan meron kang mga hook na ganyan. Yung alam mong katawa-tawa, kahit gawin mo siyang katawa-tawa sa una, babanata mo na lang ng substance dun sa body ng istorya. Tapos may resolution sa dulo. Ayun. Kumbaga, parang nagkukwento talaga. May hook ka sa umpisa, and then kukwento mo kung bakit nagkaganyan. Sa dulo, ito na nangyari sa kanya. Hook, presenting problem, yan yung act 1 mo. Mga apektado, siya yung act 2. Tapos, resolution kung may otoridad, siya yung final act, kumbaga. Okay, Kung tatapusin yun. So, kailangan madiskarte ka rin. Tsaka, mahirap ba magpa-approve? Depende kung sinong mag-a-approve. May mga producers na madali naman siyang paliwanagan, pero may mga producers na talaga nagkikilatis. Parang, producer, pitch ko to, ito. Tapos magtatanong pa yan. Mga 5 tanong. Pag may hindi ka nasagot na isa dun sa tanong niya na parang ligwak ka na agad. Kasi parang sasabihin sa'yo niyan, hindi mo nga mapaliwanag sa akin Paano mo papapaliwanag sa audience? Sino mga nag-a-approve sa inyo? Naku, Stan, mapapahamak Di tayo dyan. Wag na. Sabi mo sa akin, pero alam ko, kilala mo yung mga yun. Off-cam. Banggit mo sa akin. Magbulungan tayo. Sabi mo sa akin kung sino yung mahigpit sa kanila. Sure. Yun. Kaya kung may mga tayo dyan, kung may mga ka-underpaid tayo dyan, mga immortal na gustong subukan tong tong trabaho na to, basta naman magaling kang sumulat, hindi mo kailangan ng sobrang mamahaling cellphone o camera, you can give it a try. Lalo sa ngayon, maswerte tayo kahit underpaid tayo sa mga main na trabaho natin, di ba? Yung mga main. Marami tayong pwedeng gawing sideline. Kung may tsura ka, kung may sense yung mga sinasabi mo, why not go for YouTube? TikTok. Tayo, di ba? Mag-podcast ka. Hindi naman mahirap. Kailangan lang alagaan mo yung trust ng nakikinig. Mahirap. Mabilis ba ang turnover pagka mobile journal ka? Marami ba nagre-resign? Marami nag-apply? Marami tumatagal? Ganun. Tumatagal naman yung mga nandun na. Maraming sumusubok din mag-apply na akala nila madali. Pero pag tinetesting na ng mga producers namin dyan, ako parang nagka-crack under pressure.
nawiwindang sila. May mga nag-aawol, ganyan. Nagugulat ka na lang. Hindi na nakakapasa from the test pa lang na sinasabihan na nila na try some other time, ganun. Kasi nga naman, di ba, ikaw yung cameraman, writer, editor. Parang ginagawa natin sa pag nagre-review ng kotse. Oo, Diba? pero malaking team pa yan kahit paano. Kung may 3 tao ka, di ba, cameraman, Minsan kasi pag in-invite ka sa isang event, you shoot the B-rolls, i-voice over mo na. Tapos mag-on cam ka, intro, outro. Intro, outro o gitna, ganyan. Depende sa'yo. Medyo mas complex pa to, Stan. Kasi sa event, lahat served sa'yo dun eh. Paano kung nasagasaan? Ayan, medyo mahirap yun. Punta ka sa Ganon. police station, punta ka sa hospital, sa biktima, ganyan. Depende kung ano yung beat mo, di ba? Yun, maraming nahihirapan doon. Pero, once you get the hang of it, madali naman. Tsaka yung contacts, importante, no? Yes. Naku po. That's one thing that you will be magiging mayaman ka sa contact, I would say. Kung sa police, sa ospital, yung mga doktor, ganyan. Oo, kasi halos araw-araw iba eh. Ibang tao yung nakakausap mo sa ibang lugar. Yung network expansion, halos exponential siya talaga. Ano yung perks ng pagiging isang mobile journal? Nakikilala ka ba pagka naglalakad ka sa labas? Yes. There are times, lalo sa mall, yung mga... Nagugulat nga ako may mga batang nakakakilala sa akin, nanonood pala sila ng balita. I'm sure nung pandemic, marami. Oo. Tapos, sa motorcycle industry, since medyo dyan talaga tayo at sa car industry, nakikilala ka ngayon ng ibang brand na approach ka pa lang, magpapakilala ka. Hi, ako po si King Senko, ganyan. Parang sasabihin sa'yo ng isa sa marketing, kilala ka namin, sir. Parang, may mga ganun. Okay So, ito anong papayo mo na ngayon sa mga daming nag-a-apply ng trabaho? Mga, nag-graduate. Gustong subukan yung pagiging isang mobile journal. Okay. For one, kung gusto mo siyang gawin na parang effortless ka or you didn't feel like you were working for it, by all means, go. Kasi kung pakiramdam mo araw-araw sa pagpasok mo, nagtatrabaho ka, nahihirapan ka, nabiburnout ka, I don't think it will be healthy in the long run. Ngayon, may mga tao dyan na nagsasabi, lucky for you, may choice ka. Pero paano kung wala? Ano naman yan? I think, gamitin natin yung mga tools natin ngayon like the internet. Kung may gusto ka kasing gawin, halos lahat makikita mo na sa internet eh. Yun, just be resourceful, gawin mo kung anong nagpapasaya sa'yo at most importantly, gawin mo yung magbabayad sa'yo. Kasi mahirap na magtrabaho na lagi kang underpaid. Oo nga, tsaka lalo na kung walang bayad, mahirap. Yung TY. Mahirap yun. Nagdaan tayo sa ganyan pero thankfully, naku po, nasurpass na natin yung ganyan. Yung OJT nga, binabayaran. May allowance ang OJT, di ba? Oo, di ba? Pero pagbaguhan daw, sabi nila, hindi ko alam kung totoo pa rin marami daw libre na, ano ka naman doon? Sideline ka doon. Well, depende sa tao yan. Tsaka dun sa pagtatrabahuhan mo. Organisasyon. Kung magpapa-take advantage ka. Di ba? So sa mga immortal dyan na mga nakikinig, alam ko, bihira lang natin mag-guest si King. Nag-guest na natin siya nung pandemic pero napakaganda nitong pinag-usapan natin, pare. Sana maulit to Oo naman, Stan. Ikaw rin mag-guest ka dun sa isa pang show ko. Tunay na rider. Bilang isa ka ring rider, dapat mag-guest Tunay ka na dun. rider? Every Thursday yan. Mapapakinggan din kami sa Spotify, sa YouTube at sa Facebook. Maganda bang masarap ba pagkain nyo sa TNR? Pagka may guest kaming nanlibre. Dati nung may umampon sa amin, nung ginagawa pa tong studio natin, may nag-sponsor ng pagkain eh. Pero sana pagkain nyo ulit. ron? Anong pagkain nyo ron? Barbecue. Yan tanong mo si Jeff, tuwan-tuwa sa barbecue. Kaya ito yung mga nandito sa TPN, nananaba lahat eh. Lahat ng podcast na magbigay ng pagkain eh. Sana lahat ng mag-guest may dala para
Oo. masaya yung kwentuhan. Ako lang siguro yung mag-guess sa inyo na walang dadalhin. Okay lang yun. Dadalhin ko lang yung sarili ko. Okay lang yun. Basta, tunay na rider, King Oo. Senko, follow nyo po. Ayan, Yan follow nyo. Diyan nyo ako makikitang regular ngayon. Tsaka yung mga kasama natin, kahit naman nakapahinga tayo sa 1PH, 1 News, follow nyo pa rin yan. Yeah. Dahil marami kayong matututunan dyan sa mga institusyon na yan. One Balita Pilipinas. Kay Pops J, di ba? Mukha ng balita Yan, ni Pops oo. J. Yan. Nandun ka ba kay sa una sa lahat? Maaga masyado Maaga yun. Tulog pa ako noon. Hindi, yung una sa lahat yung kay Jiggy Manikad. Maaga nga yun. Ay, ibang... Before frontline yun eh. Okay. Oo, yun. Hindi ako nakaka-appear doon. Oo. Akala ko pang umaga eh. Hindi. Good morning kapatid John. Hindi ko kaya pag pang umaga, men. Kakatulog ko lang nun yung oras Oo. nila. So maraming salamat King Senko. Thank you, bro. Salamat ha. At syempre yung mga nakikinig sa Underpaid, nasa social media kami. Hanapin nyo kami sa Facebook, Instagram, sa TikTok, at sa Spotify. mga Spotify. Mag-subscribe kayo. Na kung gusto nyo mapanood yung video podcast sa YouTube, nasa The Pod Network Entertainment's YouTube channel kami. Pero may video podcast tayo sa Spotify. Kaya manood kayo ron at mag-subscribe kayo. Ang daming nanonood, di nagsasubscribe eh. Oo nga. Parang sa YouTube lang eh, di ba? Kami rin, danas namin yan. Yung King Senko. Naku po, mag-subscribe po kayo. So, hanapin nyo rin ako sa social media. Kompleto yan. At kung mapadpad kayo sa LinkedIn, well, pinag-iisipan ko kung sasagutin ko yung mga ibang tanong sa LinkedIn eh. Bakit naman hindi? Sagutin mo. Gusto nila bigyan ko sila ng trabaho. Hindi ako nagbibigay ng trabaho Aplikante eh. yata yan, men. Iba yan. Baka maging underpaid lang sila. Mahirap na. Monday. Hindi naman. Monday, Thursday tayo sa Spotify and Apple Podcast. Kaya kung gusto nyo pang ng mga ganitong interviews, yung mga one-on-one, sabihin nyo sa amin, comments, suggestions. Binabasa namin lahat yan. Yun. So there you have it. For King Senko, I'm your host Stanley Chi. This is the Underpaid Podcast. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.